Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisaksi, pagbulusok ng bus sa malalim na bangin sa Benguet na ikinasawi ng 42 tao. Iniimbestigahan na kung ano ang dahilan. Sa lalim ng bangin, pag-recover sa mga bangkay, pahirapan. Prangkisa ng ESO Nice Transport suspendido ng 1 buwan. Sa pagsalang ng abogado ng Hacienda Luisita sa oral argument sa Korte Suprema, daan-daang magsasaka, nagdaos ng protesta. Fact-finding team ng Kamara, nasa Hong Kong na para sa pagdinig sa kasong droga ni Ilocos Sur Congressman Ronald Singson bukas. Mga nanguna sa physician licensure examination, alamin. At kilalanin ang 4 na GMA News and Public Affairs personalities na pasok sa 10 hottest TV News Women ng website na spot.ph. Isang malagim na trahedya naganap sa Daguilian Road sa Benguet. 42 patay sa pagbulusok ng bus sa bangin na mahigit 100 talampakan ng lalim. Inibisigan na kung may problema sa makina o sa kondisyon ng bus at kung nagkaroon ba ng human error. Dahil dyan, hindi mo na papayagang bumiyahe ng 30 araw ang mga bus ng ESO Nice Transport. Live mula sa Baguio City, saksi si Steve Dailisan. Steve. Arnold, punong-puno pa rin itong La Funeraria Pass dito sa Baguio City ng mga tumatangis na kaanak ng mga biktima na aksidente kinasangkutan nitong ESO Nice bus sa Naguilian Road kaninang umaga. Tuloy-tuloy din, Arnold, yung pagkilala sa labi ng mga nasawing pasahero. Pwede sana lahat ng gastusin sa mga sagutin ng ESO Nice yung mga bagay-bagay na yan. Kasi nag-alam pala na may problema na bakit itinuloy pa ng driver nila. Ganito na lang ang hinagpis ni Domingo Estrada sa pagkamatay ng kanyang anak na si Sheila Marie. Ang masakla pa, patay na rin ang lumabas ang pinagbubuntis niyang 6 na buwang gulang na sanggol. Unang apo sana ito ni Mang Domingo. Kasi maraming buhay na inutang kayo dahil sa ganun nangyari, dahil sa daming pasahero. Kung talagang alam mo, dapat inabisuhan mo na. Sa 42 nasawi, 4 ang PhilAm habang ang isa ay Indian National. Sa mga oras na ito, 4 na lamang sa mga nasawing pasahero ang hindi pa natutukoy, 3 babae at 1 lalaki. Samantala, 7 pa rin sa mga nakaligtas na pasahero ang ngayon inoobserbahan pa rin sa Baguio General Hospital. 2 sa kanila nasa critical pang kondisyon. Ang driver naman na si Romeo Subang hindi pa makausap at partikular na idinadaing ang bali sa paa, pero ligtas na raw siya sa tiyak na kapahamakan. Kalabas naman na ng ospital ang biktimang si Darwin Lombay, 17 anyos, matapos masuri ng mga doktor. Sasagutin daw muna ng provincial government ng Benguet ang gastusin sa ospital, burol at pagpapalibing. 3 anggulo ngayon ang tinatahak ng investigasyon ng Sablan PNP. Una ay kung nagkaroon ng biglaang mechanical failure ng sasakyan. Ikalawa ay kung wala ito sa kondisyon para bumiyahe. At ikatlo, kung may human error sa bahagi ng driver. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang ESO Nice Bus Company pero pinatawan na ng temporary suspension ng LTFRB ang 3 bus pa na kabilang sa prangkisa ng naaksidenteng bus. Isa sa ilalim din sa drug test ng mga driver ng naturang bus company. Kasunod nito, iahain na raw ang kasong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries and multiple murders sa driver ng naaksidenteng bus. Yung proseso kasi siyan, kung mga ganito, talagang yung may-ari ng mag-aayos sa lahat ng mga gastusin ng mga pero iyan sila sa insurance kung anong dapat. Arnold, kung hindi ganong magiging mahamog ay bukas ng umaga sisimulan na kaagad ang retrieval sa mga naiwang pang kagamitan ng mga pasahero mula sa ESO Nice bus. Susubukan din daw itong iahon bukas mula sa pinakahulugan nitong bangin. Live mula rito sa Baguio City, ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Halos 6 na oras din nagtagal ang rescue operation sa Naguilian Road na sadya raw accident prone ayon sa lokal na pamahalaan ng Benguet. Kaya naman palalagyan na raw ito ng harang sa gilid. Darito ang report. Mahigit 100 talampakan ang ibinagsak ng bus na ito ng ESO Nice Transport sa bangin sa gilid ng Naguilian Road sa Banangan, Sablan sa Benguet. Sa lakas ng impact ng pagbagsak, ilang pasahero ang naipit sa mga upuan.
Yung impact kasi ng tao sa likod, pumunta lahat sa harap. So pati yung mga upuan, umabante lahat. Ipit, mas maraming naipit ngayon. Naliligro pang tuloy ng dumausdos ang bus, kaya lalong pahirapan ang paglalabas sa mahigit 40 pasahero. Doble ingat ang mga rescuer. Pero matapos ang 6 na oras na operasyon, 8 pa lang nailigtas. Lahat matitindi pa ang tinamong sugat. 42 ang nasawi, kabilang na ang 2 bata at 1 sanggol. Pasado alas 9 ng umaga, nang dumaan sa pazigzag na bahagi ng Naguilian Road ang bus mula Baguio patungong La Union. Pero imbis na sundan ng kurbada, nagdire-diretso ang bus at bumulusok sa bangin. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nawala ng preno ang bus. Sa Baguio General Hospital agad isinugod ang mga nasugatan, kabilang ang driver na kinilalang si Romeo Supang Jr. at konduktor na si Patrick Flores. Dinala naman sa iba't ibang punerarya sa Baguio ang mga nasawi. Ayon kay Benguet Governor Nestor Fangwan, accident-prone ang lugar. Katunayan, 4 na aksidente na ang naidala sa Naguilian Road sa bahagi ng Sablan sa mga nakalipas na taon. Pinakamalala noong January 1999 kung saan 3 po ang nasawi. Dahil sa pinakahuling trahedya, nangako ang provincial government na palalagyan ng harang ang Naguilian Road. Yung mga warning signs, saka dapat lalagyan ng mga parapet para imbis na makuhulog yung bus, babangga na lang sa may parapet. Para sa saksi, John Consulta, nag-uulat. Sa ibang balita, sumalang na sa Korte Suprema ang mga abogado ng Hacienda Luisita Incorporated kaugnay ng legalidad ng stock distribution option. At habang ginagawa ang deliberasyon, daang-daang magsasaka ang nagkilos protesta. Saksi si Teresa Andrada. Sa mga sigaw, idinaan ng daan-daang magsasaka ang ilang dekada na nilang hiling para sa tunay na reforma sa lupa. Iisa lang ang gusto nila sa pagpunta rito sa Maynila, ang matiyak na papabor sa mga nagbubungkal ng lupa, ang kahihinatnan ng oral arguments ng Korte Suprema sa usapin ng Hacienda Luisita. Isa sa kanila ang 70 anyos na si Mang Felic Nakpil. Nirarayuma man at nanghihina. Hindi raw niya palalampasin ang pagkakataong ito para maipaabot ang kanilang hinaing. Ibig kong patunayan na kung talagang hindi nakikialam ang Pangulo natin, bakit tayong mga mahirap ay hindi niya pakialaman. Sa loob ng kataas-taasang hukuman, unang sumalang sa oral argument ang abogado ng Hacienda Luisita. Giit ni Attorney Henner Asuncion, Korte at hindi ang Presidential Agrarian Reform Council o PARC ang maaaring bumawi sa Stock Distribution Option Agreement o SDO. It's a judicial issue, so it should be the courts because there's nothing there in the CARP law which distinctly says that the PARC has jurisdiction to do the revocation. Ayon pa kay Asuncion, maituturing daw na breach of contract ang pagbawi ng park sa kontratang pinasok noong 1989 ng mga may-ari ng lupain at ng mga magsasaka. Isa raw itong civil case na korte lang daw ang pwedeng magdesisyon. Pero ayon kay Associate Justice Lucas Bersamin, naging aktibo raw ang partisipasyon ng Hacienda sa park para isulong ang SDO at saka lang daw hindi nito kinilala ang kapangyarihan ng park sa SDO nang iutos ng konseho ang pagbawi ng kasunduan noong 2005. Tingin naman ni Associate Justice Jose Perez, binding ang kapangyarihan ng park kaya pwede nitong bawiin ang kasunduan. Kinwestiyon din kanina ang pamunuan ng Hacienda sa paggamit ng man days o bilang ng araw na nagtrabaho ang mga farmer beneficiary bilang basehan ng SDO. Inamin naman ng Hacienda Luisita na wala pa silang natatanggap na Certificate of Compliance mula sa Department of Agrarian Reform patungkol sa pagpapatupad ng SDO. Pero sabi ng grupong Ambala, mas lalong may karapatan daw ang park na ipatupad ang kapangyarihan nitong bawiin ang kasunduan. There was already compliance because by law itself, if you do this, if there's distribution, which we did, that's already deemed a compliance of the land distribution requirements in the SDO. Even if they have complied, the certificate of compliance under the administrative order can be revoked by PARC. That is clearly stated. Sa Martes sa susunod na linggo ay pagpapatuloy ang oral arguments kung saan abogado naman ang mga magsasaka ang magpipresenta ng kanilang panig. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, bukas na diringgin ng korte sa Hong Kong ang reklamong drug trafficking laban kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson.
Daron na ang fact-finding team ng Kamara para i-monitor ang pagsalang ni Singson sa korte. Mula sa Hong Kong, saksi si Joseph Morong.